Hindi basta urban legend lang ang mga aswang, lalo na dito sa atin na malayo sa syudad. Maraming aswang nagkalat sa paligid dito. Naghihintay lang ng mapipiktima. Pwes, hindi ako natatakot sa mga aswang na yan. Pagkakainin ko sila ng bala ng baril ko. Hindi nga ako natatakot sa mga kalaban ko sa politika. Sa kanila pa kaya? Walang aswang-aswang sa akin. Mamamatay silang lahat sa mga kamay ko! Kung totoo ang sinasabi mo, Ophelia, kailangan nating paghanda ng mga aswang na yan. Baka silang sumalakay kay Itay. Ophelia, walang hindi gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Ikaw ang buhay ko, anak. Kaya kahit anong mangyari, naririto lamang ako sa tabi mo. Hinding-hindi kita iiwan. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Dark Shadow. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lagring. Nang mapakinggan ko po ang inyong channel sa YouTube, agad na pumasok sa aking isipan ang kwento at karanasan ko na magpahanggang ngayon ay patuloy kong nararanasan tungkol sa aswang. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay magsisimula noong kasalukuyang nangangampanya ng kapitan sa aming baryo. Mga 8 taon na ang nakalipas. Hayaan niyo po akong isalaysay ko ang aking kwento. Ako po si Lazarus. Matino, may puso. Sa serbisyo ay sigurado. Sa barangay ay kampante. Sa problema ay palaban. Pag si Lazaro ang kasama, lahat ay may laban. Lazarus! Para sa masa, para sa tao. Lazarus! Kandidato ng barangay ko. Iboto niyo na si Lazarus. Huwag nang mag-alinlangan. Boses mo'y maririnig pag siya'y inasahan. Ano ba naman yan? Ang aga-aga naman. Dumaan na yung nangangampanya na yan. Kakabulakaw. Nakakainis. Ophelia? Gising ka na ba, Ophelia? Bumaba ka na at mag-almusal. Opo, inay. Bababa na po. Nakakainis talaga mga kandidatong yan eh. Oh, mukhang masama ang gising mo. Paano naman po hindi sasama ang gising ko? Kay aga-aga dumaan na naman yung jeep na nangangampanya. Ang ingay! Ganyan talaga sila, anak. Kapag kampanya, present. Kapag nakaupo na sa pwesto, laging absent. Ano pa nga ba? Nakakabwisit. O halika na, naghain na ako ng almusal, kumain na tayo. Para maaga tayong makakuha ng mga preskong tulingan sa pantalan. Opo, inay. Pagtitinda ng sinaing na tulingan ang ikinabubuhay ng mag-inang Lagring at Ophelia. Simula nang mamatay ang kanyang ama, yun ang naging pangunahing hanap buhay nila. Malapit nang magtapos si Ophelia sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science and Business Administration. Laking pasasalamat nila ni Lagring dahil nakakuha si Ophelia ng scholarship dahil sa kanyang katalinuhan. Malaking tulong yun para sa kanilang mag-ina. Pasensya ka na, anak, ha? Yan lang tinapa ang natira nating ulam. Nay, ang sarap kaya ng tinapa. Mas gusto ko pa nga itong ulam kesa sa hotdog. Tumatanda ka na nga. Noong bata ka pa halos maglulupasay ka sa iyak. Mabilhan ka lang ng hotdog. Noon po yun, inay. Lazarus! Kandidato ng barangay ko. Iboto niyo na si Lazarus. Huwag nang mag-alinlangan. Boses mo'y maririnig pag siya'y inasahan.
Ano ba naman yan? Ang sarap batuhin ng mga nangangampanya. Ang ingay. At anong para sa masa? Sus, ngayon lang na eleksyon. Nakakainis na ang pa-plastic. Sinabi mo pa, anak. Nun ngang nanghihingi ako ng tulong sa center para sa maintenance ko. Binigyan ba ako? Hindi. Paano kasi kahit libreng maintenance para sa mga senior citizen, binubulsa pa. Hindi na nagbago ang ganung uri ng senaryo sa Baryo Pag-asa. Halos araw-araw, tuwing 5:30, nagsisimula ng magronda ang isa sa mga kandidato para kapitan, si Lazaros. Marami sa mga taong hindi sang-ayon sa administrasyon niya dahil itinuturing nilang sugapa siya at walang malasakit sa baryo na kanyang sinasakupan. Dahil dito, hindi maiwasan ng mga tao na mainis sa kanya. Ay naku, ang tatanga na talaga ng mga tao dito sa Baryo Pag-asa. Kung pababalikin pa nila ulit sa pwesto yung si Kapitan Lazaros. Hindi malayo, anak. Alam mo naman kung anong klaseng tao yang si Kapitan Lazaro. Oo, inay. Hinahawakan niya sa leg ang mga botante upang hindi makapalag. Oh, dahan-dahan ang pagpirat mo ng tulingin sa asin, anak. Baka mamaya madurog naman masyado ang laman. Hindi na natin maibenta. Nakakainis kasi. Wala tayong magagawa. Hindi naman tayo pwedeng magprotesta dahil nakasangla ang lupa natin sa kanila. Sa balota na lang tayo babawi. Kakaltukin ko talaga ang ulo ng mga watcher na ilalagay nila sa akin kapag oras na ng butuhan. Ako rin, anak. Akala mo kung sino ko makapag-utos ang mga kumag. Matagal nang inis ang mag-inang Ofelia at Lagring sa pamilya ni Lazaros. Ginigipit sila nito noong magkasakit ang ama ni Ofelia. Kaya napilitan silang isangla ang kanilang lupa bilang garantiya sa pagkakautang nila. Subalit, napakataas ng interes kaya nahirapan na silang tubusin ang kanilang lupa. Samantala, sa bahay ni na Lazaros, nagpupulong ang kanyang mga kaalyado sa balkonahe. Nang matapos ito, inis na hinila ni Lazaros ang kanyang anak papasok ng kanilang bahay. Hindi ka ba talaga nag-iisip, Alexander? Bakit ang dami-dami mo pang tanong kay Mayor? Pero tay, ang laki ng perang iniabot niya sa atin. Paano kung matalo siya dito sa nasasakupan natin? Kailan ba siya natalo sa baluarte ko? Kahit kailan. Hindi pa nangyayari yon, Alexander. Kaya anong ipinag-aalala mo? Pero tay, alam mo naman ang estado mo sa mga tao. Maraming galit sa atin. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, ang pera. Ang laki ng pocket money na ibibigay niya sa atin. 300,000. Pero tay, nako, puro ka pero. Walang wala, walang pero-pero. Pagdating sa datong, yan ang tatandaan mo, Alexander. Ako ang kinakabahan sa inyo, tay. Ako ang ama mo, Alexander. Magtiwala ka sa akin. Walang makakaalam ng mga anomalyang ginagawa natin. Kaya nga dapat ako ulit ang maupo sa susunod na termino para tuloy-tuloy ang ligaya. Siya nga pala, itay. Kapag nakuha na ba natin ang pondo, sisimulan na ba natin ang pagpatrabaho ng bagong health center? Oo. Pero titipirin natin sa materyales. Dapat mas malaki ang take-home natin kaysa sa pondong ilalabas natin. Naiintindihan mo ba ako, Alexander? Gawan mo ng paraan yan. Opo, itay. Ako nang bahala. Si Alexander, ang kasalukuyang barangay treasurer sa Baryo Pag-asa. Alam niya ang lahat ng anomalya at katiwalian na ginagawa ni Lazaro at siya mismo ang gumagawa ng paraan upang ito'y pagtakpan. Isang araw, pumunta si Alexander sa Bagsakan, ang tawag ng mga taga-baryo, sa maliit nilang palengke. Doon, karaniwang nagtitipon-tipon ang mga magsasakang galing sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sityo,
upang ibenta ang kanilang mga tanim na gulay, isda o karne. Pagkababa niya mula sa kanyang mamahaling motorsiklo, agad siyang napansin ng mga tao sa bagsakan. Ang ilan ay nagalak sa kanyang pagdating, ngunit may ilan din na umismid, lalo na si Ofelia. Tahimik na tinahak ni Alexander ang landas patungo sa tindahan ni Ofelia at Aling Lagring. Ngunit sa kanyang paglapit, agad siyang napako sa isang dalagang matangkad, balingkinitan, morena at may malapusang mga mata. Si Ofelia, matalim at mapanuri ang tingin nito sa kanya. Halatang may halong panghuhusga. Hindi maipagkakaila ni Alexander na napakaganda ng dalaga. Sa kanyang isipan, maihahalin tulad niya si Ofelia sa kilalang Brazilian model na si Adriana Lima. Magandang umaga. Pwede mo ba akong pagbilhan ng sinaing na tulingan? Ilan po? 3 piraso sana. Magkano? 45 bawat isa. 3 bibilhin mo. 135 lahat. May gusto ka pang idagdag? Miss, mukha yatang gusto mo na akong umalis agad ha? Bakit po? Bukod ba sa pagbili ng tulingan at tinda namin, may iba ka pang sadya? Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Hindi? Paanong hindi? Hindi kasi ako mahilig sa politika. Heto na ang 3 pirasong sinaing na tulingan. Akin na po ang bayad. Heto. 500. Keep the change. No, heto yung sukli mo. 365 pesos. You're welcome. Parang ang laki yata ng sama ng loob mo sa akin ah. May nagawa ba ako sa'yo? Siguro. Look, miss. I don't even know who you are. So I'm pretty sure I didn't do anything to you. Tsaka sa ganda mong yan, imposibleng makalimutan kita. At wala din po akong balak na kilalanin ka. Sorry po marami pa akong gagawin. Makakaalis na po kayo. Gulong-gulo si Alexander at muli niyang binalikan ng tingin ang malamodelong babaeng nagtitinda ng sinaing na tulingan. Sa dinami-dami ng mga nagagandahang babae na kanyang nakilala sa Maynila, sa Siargao, sa Boracay at sa iba pang lugar, kakaibang dating ng babaeng ito. May kung anong misteryo at ang lakas ng hatak sa kanya ng kagandahan nito. Lalo ng malapusang mga mata nito na tila ba ng aarok kung tumitingin. Kaya naman sa isip ni Alexander, sisiguraduhin niyang malalaman kung sino ang mataray na babaeng yun. Pagka-uwi ni Alexander sa kanilang tahanan, agad na siyang nilapitan ng kanyang ama sa hapag. Bumili ka pala ng sinaing na tulingan. Hindi mo man lang sinabi. Hindi ko naman po talaga balak eh. Napadaan lang ako sa bagsakan. Tapos naamoy ko ang mabangong aroma, kaya napabili na ako. Masarap talaga ang magluto ng sinaing, ang mag-inang Lagring at Ofelia. Sino po? Si Lagring? Hindi po, yung dalaga. Si Ofelia. Ang nag-iisang anak nila ni Macario. Matalino ang batang yon. Tay, may nagawa ho ba kayo sa kanila? Bakit mo naman na itanong? Para kasing galit sa akin yung Ofelia. Baka dahil sa lupa nilang nakasangla sa atin. Nagkautang kasi sila noon para sa hospitalization ni Macario. Ginipit nyo? Aba oo. Wala naman silang pambayad eh. Alangan namang floating lang ang pera na inutang nila. Kaya pala ganun na lang pagtataran niyo sa akin. Alexander, huwag mong sabihin na nahahalina ka sa ganda ni Ofelia. Tay, paano po kung oo? Hindi ka magugustuhan ng babaeng yon. Kontra yon sa pamamalakad ko dito sa baryo. Kaya wala kang pag-asa doon. Hindi kaagad nakaimik si Alexander
sa sinabi ng kanyang ama. Sa isip niya, gagawin niya ang lahat upang mapalapit sa babae. Hindi na kasi ito maalis sa kanyang isipan mula nang una niya itong makita. Kinabukasan, maaga silang umalis kasama ang mga kapartido ng kanyang ama upang mangampanya sa mga liblib na lugar ng kanilang baryo hanggang sa mapadpad sila sa pinakasulok na sityo. Ano ba naman yan? Ang init-init. Payungan mo nga ako. Tay, huwag niyo pong ipakita sa mga tao na naiirita kayo. Sinong hindi maiirita? Bisit na yan. Ang init-init. Ang babaho pa ng mga magsasakang yan. Kahit pakitang tao lang po, Itay. Peste! Tapusin na kaagad natin ang pagkikipagplastikan natin dito nang makauwi na tayo. Mag-uumpisa na ang derby. Malaki ang pusta ko sa manok natin. Magbigay ho muna kayo ng speech. Oo na. Psst. Sumunod ka sa akin. Payungan mo ako. Ang init-init. Tay, ngumiti ka naman. Oo na. Magandang tanghali sa inyo mga minamahal kong taga-Baryo Pag-asa. Ako po si Lazaros. At bilang inyong kandidato, nais ko pong magbigay ng tunay na serbisyo sa bawat isa sa inyo. Ang kalusugan, edukasyon at kabuhayan ng ating komunidad ang aking mga pangunahing layunin. Magkakaroon tayo ng libreng konsultasyon, mas maraming programa para sa mga kabataan at mga proyekto sa kabuhayan upang matulungan ang bawat isa sa ating barangay. Hindi ko po kayo pababayaan. Ang inyong mga pangangailangan ay magiging aking prioridad. Magtulungan po tayo para sa mas maginhawang buhay at mas maliwanag na kinabukasan. Iboto ninyo si Lazaros ngayong eleksyon. Lazaros tayo! Maraming salamat po. At sana magtiwala kayo sa aking mga plano. Bahagyang napangiwi si Alexander sa mga pinagsasasabi ng kanyang ama dahil alam niyang gaano ito kapeke at kaplastik. Alam niya ang mga ginagawa nitong mga anomalya, ang mga naglalakihang pasugalan at marami pang iba. Ngising aso itong umalis mula sa mga tao sa paligid bago sumakay ng kanilang mga motorsiklo. Samantala, sa bahay ng mag-inang Lagring, hindi mapigilan ni Lagring na itanong sa anak ang ginawa nitong pagtataraya sa anak ni Kapitan Lazaros. Narinig ko ang ginawa mong pagtataray sa anak ni Lazaros. Ang hangin po kasi, Inay. Tama lang ang ginawa mo, anak. Para naman mabawasan ang kayabangan ng pamilyang yan. Nanlaki nga po yung mga mata niya dahil sa pagkabigla. Naniwala talaga ang bungol na hindi ko siya kilala. Hay nako, manang-mana din yan sa kayabangan ng ama. Tingnan mo nga, ginawa siyang barangay treasurer. Siyempre, para mapagtakpan ng mga katiwalian nila. Kawawa naman ang mga taga-Baryo Pag-asa. Ay, tama ka nga anak. Pag nakapagtapos ako, Inay, at nakahanap ng magandang trabaho, aalis na tayo sa lugar na to. Pero, paano yung lupa natin, anak? Nangihinayang rin po ako, Inay. Pero kayo po, kung gusto niyo po na tubusin natin yung lupa, kapag nakapagtrabaho na ako, pag-iipunan ko po yun. Anak, hindi naman kita pipilitin na tubusin ang lupa. Dahil alam ko na darating ang panahon, mag-aasawa ka. At malay natin, taga-syudad pala ang magiging asawa mo. At ayaw manirahan sa probinsya. Nay, hindi pa ako mag-aasawa ha. Matagal pa bago mangyari yan. Matapos ang pag-uusap ng mag-ina,
Sabay nilang niluto ang sinaing na tulingan na kanilang ititinda. Abala sila sa kanilang gawain nang marinig nilang kapitbahay nilang si Nadia na umiiyak dahil sa takot. Agad nila itong nilapitan upang alamin ang nangyayari. Ayon kay Nadia, nawawala ang kanyang anak na dalagita. Nag-text pa raw ito na pauwi na mula sa bayan. Biyernes kasi noon, karaniwang araw ng uwian ng mga estudyanteng nag-aaral sa bayan. Agad na inalo ng mag-ina si Nadia upang mapakalma ito. Nang humupa na sa pag-iyak si Nadia, ay umuwi na rin ito sa kanilang bahay. Naiwan naman ang mag-inang Lagring at Ofelia sa labas ng kanilang bahay. Kita ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sana naman walang masamang nangyari sa anak ni Aling Nadia. Graduating pa naman ng junior high yun. Ay, sana nga. Diyos ko, pati ako'y nag-aalala rin. Kaya ikaw, Ofelia, kung alam mong gagabihin ka sa pag-uwi, huwag ka nang tumuloy ha. Oo naman, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Ipagdasal na lang natin na makauwi ng ligtas sa inosensya. Opo, Inay. Ang bait pa naman ng batang yun. Pumasok muli sa kanilang bahay ang mag-ina at ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Samantala, sa isang lihim na cabin ni Kapitan Lazaros, naroon ang mga tanod niyang halatang bangag sa ipinagbabawal na gamot. Kasalukuyan namang inaayos ni Kapitan Lazaros ang zipper ng kanyang pantalon. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang anak na si Alexander na halatang bangag din. Oh, tapos na ako. Ikaw naman ang tumira doon. Ayos ka talaga, Itay. Pinagsawaan mo muna bago mo ipasa sa akin. Siyempre, dapat palaging nauuna ang ama. Sige, Tay. Ako nang bahala doon sa babae. Pagsasawaan ko yun hanggang magdamag. Enjoy, anak! Uy! Ang ganda mo. Batang-bata. Huwag ka nang umiyak. Ako nagbahala sa'yo. Mukhang lamog ka na ng tatay ko, ah. Mukhang pagod ka. But don't worry. Mas dadagdagan pa natin yan. Sa pilitang pinadroga ni Alexander ang dalagang anak ni Nadia. Habang wala sa sarili ang dalagita, pinapagawa niya rito ang malalaswang gawain na lihim niya itong kinukuhaan ng video. Tuwang-tuwa si Alexander sa kababuyang ginagawa sa kaawa-awang babae. Matapos niyang gawin ang lahat ng kanyang balak, ikinulong niya ito sa cabin. Kinabukasan, wala sa sarili, umiiyak at takot na takot ang dalagita. Lalo na nang muling makita si Alexander. Tinakot siya nito na kapag nagsumbong siya ay ikakalat daw ang mga video. Wala nang nagawa ang dalagita kung hindi ang umiyak. Nang makauwi si Inosensya sa kanilang bahay, labis ang tuwa ng kanyang mga magulang sa kanyang pagbabalik. Ngunit agad nilang napansin ang kakaibang kilos ng kanilang anak. Tahimik, balisa at waring may mabigat na dinadala. Anak ko! Diyos ko, anong nangyari? Anak, si Inosensya, natagpuan ang kanyang mga magulang. Nagpakamatay. Ano? Pero bakit daw po, Inay? Hindi rin nila alam, anak. Kaya hayan, nagsisisigaw habang umiiyak si Nadia. Kauuwi niya lang galing sa pagkawala niya. Tapos ganito ang nangyari. Nay, baka kung may masamang nangyari sa kanya nung araw na nawala siya. Baka nga, Ofelia. Diyos ko, kawawa naman ang bata. Pati na ang magulang niya. Wala man lang bang ginawang aksyon sina Kapitan Lazaros? Dumulog na ba sina Aling Nadia, Inay? Wala. Kaya nga masama ang loob ng mag-asawa. Wala talaga silang mga kwentong public servant, Inay. Sarili lang nilang iniisip nila.
Wala silang pakialam sa mga taong nasasakupan nila. Nakiramay ang mag-inang Lagring at Ofelia sa pamilya ni Nadia. Hindi matatawaran ang sakit ng pagkawala ni Inocencia. Labis-labis ang hinagpis ng kanyang mga magulang. Kinagabihan, sa unang gabi ng lamay, dumating ang kapitana ng kanilang barangay, si Lazaros, kasama ang anak nitong si Alexander. Hindi mapigilan ni Ofelia ang mapairap, lalo na nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Alexander. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya naaasiwa sa presensya nito. Hindi naman ito pangit sa katunayan. Gwapo at mistiso si Alexander, ngunit may kung anong bagay sa kanya na talagang hindi niya magustuhan. Hindi ko akalain na nandito ka rin. Natural, magkapit bahay kami. Ganyan ka ba talaga makipag-usap? Nga ano? Sarcastic? Kinakausap kita ng maayos. Hindi. Sa katunayan sa iyo lang. Ofelia? Tama, di ba? Alam mo ba na ikaw pa lang ang babaeng kumakausap sa akin ng pabalang? I mean, hindi ka ba nai-intimidate sa akin? Anak ako ng kapitan ng Baryo Pag-asa. Mister, heto oo, kape. Inumin mo. Para namang kabahan ka kahit konti. Iniinsulto mo ba ako? Bakit? Tinatamaan ka? Anak? Narito ka lang pala. Umuwi na tayo. Hindi pa tayo tapos, Ofelia. Oo nga. May part 2 pa ang kahihiyan mo. Hindi maiwasang umusok ang ilong ni Alexander sa galit at inis, lalo na nang makita niyang mapangahas ng ngiti ni Ofelia at ang mapangusgang tingin nito mula sa malapusan nitong mga mata. Sinundan niya ng tingin ng papaalis na dalaga, kasama ang ina nitong si Aling Lagring. Sa isip ni Alexander, hindi siya papayag na patuloy siyang bastusin ng dalagang yun. Samantala, pag-uwi ni na Ofelia at Lagring sa kanilang bahay, hindi na iwasan ni Aling Lagring na kausapin ang anak tungkol sa nangyari sa lamay ni Inocencia. Anak, tungkol sa nangyari kanina, mukhang galit si Alexander. Mas mabuti nga po yun, inay. Inaalala lang kita, anak. Baka kung anong gawin sa'yo ng lalaking yun. Subukan niya lang po, inay. Hindi ko siya uurungan. Anak, alam naman natin kung anong klaseng mga tao yung pamilyang yan. Kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Nay, pangangalagaan ko po ang sarili ko. Isa pa, yung lalaking yun ang lapit ng lapit sa akin. Hindi marunong makiramdam na ayaw sa kanya ng tao. Basta ba anak, mag-iingat ka. Wala akong tiwala sa lalaking yun. Tumango na lamang si Ofelia bilang pagsang-ayon sa kanyang ina. Kinaumagahan, hindi sumama si Ofelia sa pagtitinda sa bagsakan dahil may pasok siya sa bayan. Hindi na siya umupa ng boarding house mula nang mawala ang kanyang ama. Sa halip, ginagamit niyang motorsiklong dati ay para sa hanap buhay nilang habal-habal. Bandang 5:30 ng hapon, pauwi na si Ofelia nang magdesisyon siyang huminto upang magpakarga ng gasolina. Ngunit laking gulat niya nang huminto rin ng isang motorsiklong Suzuki sa tapat ng kanyang motor at kilala niya kung sinong sakay nito. Si Alexander. Hindi ko akalain na makikita kita dito, Ofelia. Pauwi ka na? Hindi, papunta pa lang. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Hindi ko alam. Siguro dahil ayaw lang kitang kausap. Pwes, ako, gusto kitang kausap. Pwes ako, ayaw kitang kausap. Sandali lang. Gusto lang talaga kitang makausap, Ofelia. Bakit hindi mo subukang makipagkaibigan sa akin? Marami na akong kaibigan at wala akong balak na dagdagan pa. Sandali lang sabi. Ano ba? Bitiwan mo ang braso ko ha, kung ayaw mong silaban kita ng gasolina. Ang tapang mo talaga. Aba syempre, kaya pwede ba lubayan mo ko?
Ito ang tatandaan mo, Ophelia. Pagsisisihan mo na kinalaban mo ako. Alam mo, mister, yung paglaban ko sa'yo, yan ang pinakasulit na desisyon ko sa buhay ko. At kung iniisip mong natatakot ako sa'yo, keep dreaming. Walang hiya ka. Ako walang hiya? At least ako, hindi ko ibinubulsa ang pera ng barangay. Kayo ng tatay mong walang hiya. Mga kupal. Hindi kami korap. Ah, talaga? Ayun oh, nakasulat sa noo mo. What? Hindi agad nakakilo si Alexander. Tinapunan na lamang niya ng tingin ang dalagang si Ophelia habang isinusuot nito ang kanyang helmet. Ilang saglit pa, pinaharurot na ni Ophelia ang motorsiklo palayo. Sa inis, napakuyom si Alexander ng kanyang kamao, lalo na nang mapansin niyang pinagtitinginan siya ng mga gasoline boy. Kaagad niya itong sinigawan, dahilan upang magsitakbuhan ng mga ito dahil sa takot. Samantala, pagdating ni Alexander sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang ama na galit at pinapagalitan ang isang matandang lalaki. Bobo ka talaga, Turing! Punyeta! Walang utak! Ang sabi ko sa'yo, itapon mo yung katawan ng babae sa dagat, hindi sa ilog! Tay, ano bang nangyayari? Itong visit na to ang simple ng pinapagawa ko. Hindi pa nagawa. Itinapon mo naman ang katawan ng babae sa ilog. Sigurado ako, puputok ang balita bukas. Makakasira yan sa kampanya ko. Gawan na lang po natin ang paraan, Itay. Ha, visit? Oo. At ikaw naman, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap dahil kailangan mo mag-release ng pera. Diyan lang po. Alexander, may nakakita sa'yo. May nag-report sa akin. Nahuhumaling ka raw sa anak ni Lagring. Tay, hindi naman. Sinasabi ko sa'yo, wala kang panama doon dahil matindi ang galit nun sa atin. Pero kung gusto mo, daanin mo na lang sa Santong Paspasan. Ipapadukot nyo? Tay, hindi ako papayag na gahasain nyo si Ophelia. Akin siya. Anak, mukhang hindi ka lang nahuhumaling kay Ophelia. Mukhang umiibig ka na. Wala akong pakialam sa kung anong nararamdaman ko, Itay. Basta akin lang ho si Ophelia. O sige, gagawa natin ang paraan yan, anak. Mapapasayo ang babaeng yon. Talaga? Talaga, Itay? Oo naman. Magiging iyo siya, Alexander. Tuwang-tuwa si Alexander sa sinabi ng kanyang ama. Alam niyang gagawan talaga nito ng paraan upang mapasa kanya si Ophelia. Samantala, sa bahay ng mag-ina, nadatna ni Ophelia ang kanyang inang malungkot na nakaupo sa may balkonahe. Halata sa mukha nito ang lungkot at mukhang kagagaling lamang sa pag-iyak. Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit mukhang kagagaling niyo lang sa pag-iyak? Kasi anak, pinadalhan tayo ni Kapitan Lazarus ng Notice of Foreclosure Possession. Ano? Anak, nakalagay din dito na kailangan nating magbayad sa loob ng 4 na buwan. Kung hindi ay itutuloy daw nila sa legal proceedings. Magpa-file sila ng civil case? Oo, anak. Hindi ko na alam ang gagawin, anak. Napakawalang hiya talaga ng mga taong yan. Alam kong may hidden agenda sila kung bakit nila ginagawa sa atin ito ngayon. Hindi kaya dahil sa magaspang na pakikitungo mo kay Alexander, anak? Napaka-childish niya naman kung ganun. Huwag kang mag-alala, inay. Hahanap ako ng pera para mabayaran natin sila. Pero malaking halaga ng pera ang kakailanganin natin. Kung kinakailangang mangutang ako sa kung kani-kanino, nay, gagawin ko. Nagpupuyos sa galit si Ophelia.
Marami na nga siyang iniisip tungkol sa kanyang pag-aaral. Nadagdagan pa ito sa panggigipit sa kanila ng swapang nilang kapitan. Samantala, sa barangay hall, naroon ang mag-amang sina Kapitan Lazaros at Alexander. Inis na inis si Kapitan sa mga senior citizens na nagkukumpulan sa labas ng barangay hall dahil humihingi ang mga ito ng ayuda mula sa pamahalaan. Paalisin mo nga ang mga matatandang yan sa labas nitong barangay hall. Tay, hinahanap na nila yung bayad sa kanila nung may pinatrabaho kayo. Tapos ang iba, humihingi ng supply ng maintenance para sa high blood. At anong ibibigay ko sa kanila? Naipatalo ko na sa sabong. At hindi rin ako kumuha ng supply ng gamot mula sa LGU. Kaya wala tayong maibibigay sa mga yan. Tay, kahit sana konti kumuha kayo ng supply. Alam mo namang kasagsagan ng kampanya ngayon. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung mamatay ang mga yan. At saka hindi ko rin naman magagamit ang iba sa kanila. Dahil mga kulurong. Pero tay, gumawa ka ng paraan, Alexander. Paalisin mo ang mga senior citizen na yan sa harap ng barangay hall ko. Walang nagawa si Alexander kung hindi sundin ang kanyang ama. Sa pilitan niyang pinaalis ang mga kaawa-awang senior citizen. Ang iba sa kanila ay napaiyak dahil sa sama ng loob. Kinabukasan, pumunta ang mag-amang Lazaro sa tahanan ni Lagring at Ofelia. Kaagad na tinawag ni Lagring ang anak. Pagdating sa balkonahe, nakita ni Ofelia ang mag-ama. At kaagad na umasim ang kanyang mukha. Taliwas naman ito sa magiliw at mayabang na ngiti ni Alexander. Ano ho ang sadya niyo sa aming kapitan? Lagring, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Siguro naman, natanggap mo na ang notice of foreclosure possession. Natanggap ho namin kahapon. Hindi ho ba may usapan tayo? Ano na pong nangyari sa usapan niyong kapitan? Ofelia, iha, may usapan nga tayo. Pero notaryado ang kasunduan natin na gagawin yung collateral ang lupang ito sa pagkakautang niyo sa akin. Kaya kapag hindi kayo makabayad, sa itinakdang oras, may karapatan akong ilitin ang lupa. Kapitan, bigyan niyo pa ho kami ng panahon. Lagring, gusto ko sana, pero floating na ang puhunan ko. Gusto ko na ring pakinabangan ang pera ko. Of course. Wala naman pong mahalaga sa inyo, Kapitan, kung hindi pera. Ofelia, hindi naman ako kasing sama ng inaakala mo. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Hindi ko na ipatutubo sa inyo ang lupa kung papayag kayo sa kondisyon ko. Ano hong kondisyon? Ipakasal mo si Ofelia kay Alexander. Kapag nangyari yun, quits na tayo. Hindi na ninyo kailangang tubusin pa ang lupa. Hindi ako papayag. Ginawa mo nang ang collateral ang lupa namin. Tapos ngayon, ang anak ko naman, nuknukan ka talaga na kasamaan. Take it or leave it. Lagring, alam mo naman kung nasan ang bahay ko. Puntahan niyo na lamang ako kapag nakapagdesisyon na kayo. Galit na galit si Aling Lagring habang umiiyak. Wala namang pagsidla ng galit na nararamdaman ni Ofelia. Tila nabubuhay ang apoy ng puot sa kanyang dibdib. Lalo na nang makita niya ang pagngisi ni Alexander bago ito sumakaya sa motorsiklo nito na alam niyang galing sa kurakot ang ipinambili. Niyakap niyang kanyang ina na ngayon ay umiiyak sa galit. Anak, hindi ako papayag sa gusto nilang mangyari. Hindi kita ipambabayad sa utang. Huwag kang mag-alala, inay. Akong bahala. Papayag ako sa gusto nila. Ofelia, nababaliw ka na ba? Papayag kang magpakasal sa mayabang na lalaking yon? Anak, hindi biro ang pagpapakasal. Alam ko po, inay. Anak,
Alam kong nabibigla ka lang. Huwag kang magpadalos-dalos. Magtiwala po kayo sa akin, inay. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi alam ni Lagring kung anong naglalaro sa isipan ng kanyang anak. Ngunit ramdam niya ang kaba sa dibdib. Alam niyang hindi biro ang usaping kasal at ayaw niyang malagay sa alanganin si Ofelia. Subalit, hindi nagpapigil ang dalaga. Kinahapunan ng araw na yon, nagtungo sila sa bahay ni Kapitan Lazaros. Laking gulat ng mag-ama. Hindi sila makapaniwala na ganoon kabilis ang naging desisyon ng mag-ina. Kaya naman, agad din nilang pinag-usapan ng detalye tungkol sa kasal. Pagkatapos ng eleksyon, saka kayo magpakasal. Bakit hindi na lang natin gawin kaagad sa lalong madaling panahon, Itay? Graduating ako. Gusto ko sanang magtapos nila ang apelyido ko. Bakit pa? Ikakasal ka na sa akin. Hindi mo na kailangan na magtapos pa ng May pag-aaral. sarili akong pangarap at hindi ka kasali sa pangarap kong yun. Wala sanang bastusan. Magpasalamat ka nga, Ofelia, at mukhang matindi ang tama sa'yo nitong anak ko. Kapitan, tama ho ang anak ko. Huwag nating madaliin ang kasal. Hintayin nating makagraduate siya. Ilang buwan na rin lang naman. Itay, hindi naman po pwede ang gusto nila. Alexander, may punto din naman sila. Abala tayo ngayon sa paparating na eleksyon. Ayoko nang sagabal sa kampanya ko. Ang mahalaga naman alam na nating pumapayag sila sa kasunduang kasal. Nakakabwisit naman Ganito na lang. Total engaged naman na tayo. Gusto ko dito ka na tumira sa bahay namin, Ofelia. Ano? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Magiging asawa ko naman siya na Sige, pumapayag ako. Anak! Good. Mag-impake ka na, Ofelia. Susunduin kita sa bahay ninyo. Hindi makapaniwala si Lagring sa pagpahayag ng kanyang anak sa kagustuhan ni Alexander. Kita niyang walang emosyon ang mga mata ni Ofelia, habang kabaliktaran naman si Alexander na halatang sabik at masaya sa mga nangyayari. Habang pinagmamasdan nito ni Lagring, unti-unting lumalaki ang takot sa kanyang puso. Takot na maaaring sapitin ng kanyang anak sa puder ng sukab na pamilya ni Kapitan Lazaros. Pagka-uwi nila, sinundan pa rin sila ni Alexander. Dahil dito, hindi na napigilan ni Lagring ang sarili at kinausap ang anak. Umaasang mapipigilan pa niya ito bago tuluyang mahulog sa isang kapalarang hindi na siya mababawi. Anak, nakikiusap ako. Baka pwede mo pang baguhin ang desisyon mo. Huwag po kayo mag-alala, inay. Alam ko po ang ginagawa ko. Ako ang nag-aalala sa iyo, anak. Mga halimaw at ganid ang mga taong yun. Ayokong mapabilang ka sa pamilya nila. Nay, magtiwala po kayo sa akin. Pinalaki niyo po ako na matapang at matatagang loob. Kayo po ni Itay. Kaya huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Pero anak... Nay, makinig kayo sa akin. Alam ko po ang ginagawa ko. Alagaan niyo po ang sarili niyo. Uuwi pa rin po ako dito. Ofelia? Umiyak si Lagring habang hinahatid ng tanaw ang kanyang anak na ngayon ay lula na ng sasakyan ni Alexander. Malayo ang distansya mula sa kanilang tahanan patungo sa bahay ng sukab na mag-ama, kaya't hindi niya mapigil ang kaba at lungkot na bumabalot sa kanyang dibdib. Samantala, pagdating ni Alexander at Ofelia sa bahay ni Kapitan Lazaros, agad na bumungad sa dalaga ang napakaraming campaign materials na nakasabit at nakakalat sa paligid. Abala rin ang maraming tao sa kusina, tila naghahanda para sa isang malaking pagtitipon. Hindi napigilan ni Ofelia ang mapatingin sa mga taong naroon, mga payat at may edad na masigasig pa rin nagtatrabaho sa ilalim ng bubong ng mag-ama. May edad na ang mga taong yan. Pinagtatrabaho niyo pa rin? Malaki ang pagkakautang nila sa amin. Hindi nila kayang bayaran.
Kaya yan, nagpaalila na lang sa amin. Ganun ba? Huwag mo nang pansinin ang mga walang silbi na yan. Halika na sa kwarto ko. Ipasok na natin ang mga gamit mo. Kwarto mo? Oo, Ophelia. Magiging asawa na kita. Wala naman sigurong masama kung i-advance ang honeymoon, di ba? Isa pa, kabayaran na rin ito na pagkakalaban mo sa akin. Ikaw pa talagang may ganang maningin. Oo naman. Kaya halika na. Pumasok na tayo sa silid ko. Hinila ni Alexander sa Ophelia sa braso at bumakat ang kanyang kamay sa makinis na balat ng dalaga. Pagkatapos nila sa silid ng lalaki, inilibot ni Ophelia ang paningin sa paligid. Malawak ang kwarto at puno ng mamahaling koleksyon ng sapatos. Matapos niyang inilagay ang kanyang maleta sa gilid, agad siyang nilapitan ni Alexander. Ngunit mabilis na umiwas si Ophelia, bagay na agad namang ikinainis ng binata. Huwag mong sabihin na pinapahirapan mo pa ako, Ophelia. Hindi ko naman sinabing pahihirapan kita, Alexander. Gusto ko lang maligo muna. Pwede ba yun? Sige. Bilisan mo lang ha. Sabik na ako matikman ka eh. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang to. Bakit ba hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko pagdating sa'yo, Ophelia? Pagkatapos maligo ni Ophelia, napansin niyang wala si Alexander sa loob ng kwarto. Kaya't dali-dali siyang lumabas, tumalilis patungong kusina at kumuha ng juice. Agad din siyang bumalik sa silid, ngunit pagpasok niya ay naroon na si Alexander. Halatang naiinis sa ginawa niyang pag-alis nang hindi nagpapaalam. Bakit ka lumabas ng kwarto nang hindi nagpapaalam? Paano kung magpapaalam sa'yo? Wala ka naman dito. Tsaka kumuha lang ako ng juice para sa atin. Ayoko ng juice, Ophelia. Gusto ko ikaw. Inumin mo muna ang juice, Alexander. Tapos magiging sa'yo na ako. O sige, akin na. Ubusin mo. Masarap yan. Ayan, nainom ko na lahat. Halika na dito, Ophelia. Sabik na ako eh. Teka, anong nangyayari? Bakit nahihilot? Nagdidilim ang paningin ko. Walang emosyon ang mukha ni Ophelia habang pinagmamasdan si Alexander na natumba sa sahig. Pinulot niya ang basong nabitawan nito sa carpeted floor at maingat na inilagay sa food tray. Pagkatapos, kinuha niya ang suklay at nagsimulang suklayin ang kanyang unat at itim na buhok. Kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Ilang oras ang lumipas bago muling bumalik ang ulirat ni Alexander. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya si Ophelia na nakaupo sa gilid ng kama, nakangiti sa kanya ng matamis. Anong nangyari? Bakit ako narito sa sahig? At wala akong damit? Alex, hindi mo ba naaalala? Ang alin? Diyan mo ko sa sahig inangkin ng paulit-ulit. Nakatulog ka nga dahil sa pagod. Ano? Pero ang naaalala ko, umiinom ako ng juice na bigay mo. Ang sakit ng ulo ko. Uminom ka nga ng juice. Tapos may nangyari na sa atin after. Ganun ba? Oo. Teka nga, ikukuha kita ng damit mo. Siya nga pala. Gusto mo bang ipaghanda kita ng pagkain mo? Wow! Hindi ko akalain na napakaalaga mo pala, Ophelia. Siyempre naman. Magiging asawa mo na ako. Kaya dapat lang na maging maalaga ako sa'yo. Hindi inakala ni Alexander na may ganoong side si Ophelia. Ang buong akala niya'y mahihirapan siya sa dalaga. Ngunit laking gulat niya nang unti-unti itong lumambot at tila naging malapit sa kanya.
Lumipas pa ang mga araw, lalo siyang nahulog sa karisma ni Ofelia. Napansin naman ito ni Lazarus. Nakita niya kung papaanong naging sunod-sunuran na lamang si Alexander sa lahat ng sabihin ni Ofelia. Isang bagay na hindi niya ikinatuwa sapagkat unti-unti niyang nararamdaman ang pagkawala ng kontrol sa kanyang anak. Anong kalokohan to, Alexander? Para ka ng tuta na sunod ng sunod kay Ofelia. Itay, malamang susundin ko siya. Siya ang magiging asawa ko eh. Kaya dapat lang nasundin ko siya. Pero hindi normal ang mga kinikilos mo. Para kang wala sa sarili mo. Huwag mo na lang akong pakialaman, Itay. But, hoy! Hindi ka pwedeng maging tuta lang ni Ofelia. Marami ka pang mga obligasyon sa akin. Marami tayong dapat linisin upang ako ang manalo sa eleksyon. Tinutulungan ko naman kayo, Tay. Tinutulungan? Halos hindi ka humihiwalay kay Ofelia. Kasi nga magiging asawa ko na siya. Basta! Tulungan mo ako sa mga gusot na pinaggagawa natin. Hindi na kumibo pa si Alexander. Ayaw niya nang humaba pa ang pagtatalo nila ng kanyang ama. Ni hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang tanggihan si Ofelia, lalo na kapag ginagamit nito ang malamodelo nitong ganda laban sa kanya. Talagang natutulala siya at natatalo sa tuwing ganoon ang ginagawa ng babae. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw ng eleksyon. Abala ang lahat sa bahay ni Lazarus. Ginigipit nito ang mga botante upang matyak na siya ang kanilang iboboto. Anong nangyayari? Bakit napakadaming tao sa likod bahay? Sa pilitan silang kinuha ni Itay upang masiguro na siya ang iboboto ng mga ito bukas. Bakit? Wala bang kumpiyansa ang tatay mo na mananalo siya? Siyempre meron. Pero gusto niya lang makasiguro. Mahirap na. Baka masali siya ng kalaban. Madumi talaga kayong maglaro, no? Sa larangan ng politika, Ofelia, walang malinis na laro. Kahit pa ang mga politikong nag-claim na malinis sila, may itinatago pa rin silang dumi. Lihim na pinagmasdan ni Ofelia si Alexander habang tumatagal ang kanyang pananatili sa poder ng mga ito. Lalo niyang napagtanto kung gaano kasukab ang kanilang pagkatao, kung gaano sila kaplastik sa harapan ng mga tao. Isinama siya ni Alexander sa final briefing ng partido bago ang eleksyon. Tahimik siyang nakaupo sa tabi nito. Nakikinig lang sa talakayan. Kita niyang determinasyon sa mukha ni Lazarus at ng iba pang kaalyado. Ginawa nilang lahat upang masiguro ang kanilang pagkapanalo. Kinabukasan, araw ng eleksyon, abala ang mga tao sa pagboto. Nang isang kagimbal-gimbal na balita ang kumalat. Isa sa mga kagawad ng partido ni Lazarus ay natagpo ang patay sa harap mismo ng barangay hall. Kilalang aspiranting yon bilang isa ring sukab at abusado. Lalong nagnitngit si Lazarus sa galit at agad na ibinunto ng sisi sa kanyang kalaban sa politika. At sino naman ang gagawa nun? Walang iba kundi ang kalaban natin sa politika. Hindi pa nakontento sa pagpatay nila. Winakwak pa ang tiyan at kinuha ang lamang loob. Tay, hindi lamang yun. Pinagbibintangan rin tayo ng kalaban natin sa politika na tayo ang pumatay sa babaeng bangkay na natagpo ang palutang-lutang sa ilog. Peste! Peste kasing turing yan. Sinabihan ko nang sa dagat itapon. Sa ilog ibinagsak. Palibhasa, bobo! Ano na ang gagawin natin ngayon, Itay? Baka mamaya tayo ang isunod ng killer. Huwag kang duwag, Alexander. Sa barangay na to, tayo ang hari. Kaya huwag kang matakot. Itay, paano kung may makaalam din sa ginawa natin sa anak ni Nadia? Ano ka ba? Matagal nang nakalibing yon. Inuud na nga ang katawan nun sa lupa eh.
Wala na yon. Ang dapat nating pagtuunang pansin ngayon ay kung sino ang killer at ang eleksyon. Hindi maiwasang makaramdam ng takot si Alexander, lalo na nang makita niya ang bangkay ng aspiranting kagawad. Nakasablay ang katawan nito sa gate ng barangay. Wakwak ang tiyan hanggang dibdib, walang lamang loob at nagkalat ang nilalangaw ng mga bituka sa paanan nito. Dilat ang mga mata na tila nakatitig sa kawalan. Agad na ipinilig ni Alexander ang kanyang ulo upang maitaboy ang karimari-marim na imaheng yun sa kanyang isipan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid kung saan naroon ang kanyang magandang fiancé na si Ofelia. Gaya ng dati, naabutan niya itong may hawak na baso ng alak, nakangiti sa kanya ng matamis, tila walang nangyaring kababalaghan sa labas. Ang aga mo namang uminom. This is an early celebration. Care to drink with me? Sure. I think I need it right now. Maybe just a little drink to help quiet my thoughts. Of course. Here's your drink. Thank you. Napansin ko, mukhang masinsinan ng pinag-uusapan niyo ni Tito Lazaros. Yeah. Tungkol dun sa aspiranting namatay. What happened to him? That was brutal. Sino ang matinong taong gagawa ng ganun? Bakit? Wala ka pa bang napapatay? What? Anong klaseng tanong naman yan, Ofelia? Come on, Alex. Nagtatanong lang naman ako. Wala naman akong ibig sabihin. Wala pa. Okay. Teka. Bakit parang nakakaramdam ako ng pagkahilo? Hey, relaxed. You'll be fine. Siya nga pala. May meeting ako. Doon sa kaibigan kong attorney. Para saan? Para sa wedding natin. Di ba gusto mong madaliin ang kasal? Here's the documents. Pirmahan mo na. Talaga? Pipirmahan mo naman, di ba? Sige na, Alex. Pirmahan mo na bago ka matulog. Sige. Pipirmahan ko na. Akin ang ballpen at documents. Heto. Thank you so much, Alex. Ayan na. Napirmahan ko na. Matamis na ngumiti si Ofelia nang tuluyan ng mapirmahan ni Alex. Ang dokumentong inaakala nitong para sa kasal nila. Hindi nito alam na ito pala ay isang special power of attorney na ipinaasikaso niya sa kanyang kaibigan. Nakasulat dito na legal na inililipat ni Alexander sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian nitong kinamkam nila mula sa maruming pamamalakad sa politika. Pinagmasdan ni Ofelia ang lalaki na ngayon ay wala ng malay. Nang araw ding yun, nagtungo si Ofelia sa bayan at dumaan sa Register of Deeds upang legal na mailipat ang mga ari-arian ni Alexander sa kanyang pangalan. Humingi rin siya ng mga affidavit mula sa kanyang kaibigan upang magsilbing backup documents na nagsasabing siya ang witness sa pagpirma ni Alexander sa SPA. Pagbalik ni Ofelia, nasilayan niyang pagkalito sa mukha ni Alexander na nagtataka kung saan siya nanggaling. Saan ka nanggaling? Nagising na lang ako nang wala ka. May dinaanan lang ako. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Oo. Medyo nahilo lang ako kanina. May naalala ako eh. Hindi ko alam kung panaginip lang pero parang may pinirmahan ako. Panaginip lang yon. Tulog na tulog ka nang umalis ako kanina. Siya nga pala. Panalo si tatay sa election. Talaga? That's good news. Nasaan si Tito? Gusto ko siyang i-congratulate. Halika. Sasamahan kita sa kanya. Hindi, ako na lang. Mas gusto ko kasing makausap si Tito eh. Alam mo na, wala pa kaming naging pag-uusap ng kami lang. O sige, ikaw ang bahala. Basta, bumalik ka kaagad sa kwarto natin ha. Of course, Alex. Kagaya ng sinabi ni Ofelia, hinanap niya si Lazaro. Pero bago yun, dumaan muna siya sa bar counter
upang kumuha ng mamahaling alak. Hindi naman siya nahirapang hanapin si Lazarus. Agad niya itong nakita sa beranda. Baka sa mukha nito ang labis na tuwa sa panibagong pagkapanalo sa eleksyon. Walang pag-aalinlangang lumapit si Ofelia sa kanya. Hi, Tito. Ofelia? Mabuti naman at nandito ka. Nabalitaan mo na bang ako ang nanalo sa eleksyon? Opo, Tito. Nasabi na po sa akin ni Alexander. Kaya nga po ako may dalang alak. Gusto ko po na uminom kasama mo for celebration. Oo naman. Tagayan mo ako. Sure, Tito. Alam mo nung una, hindi kita gusto para kay Alexander. Pero ngayon, nakikita ko na kung bakit kanya nagustuhan. Maliban sa maganda ka, matalino ka rin. Thanks, Tito, sa papuri. Masarap itong alak na to. Want some more? Sure. Heto po. Ang sarap. Oh, teka. Ang bilis ko naman yatang tamaan. Mukhang nahihilo ako. Tito, may gusto po sana akong papirmahan sa inyo. Tungkol saan? Bala ko po kasing magtinda ng mga apparels dito sa barangay. Kukuha ako ng permit. Pakipirmahan naman po, oh. Walang problema, Iha. Nasaan na ang permit at ang ballpen? Pipirmahan ko na. Narito po, Tito. Walang pag-aalinlangan na pinirmahan ni Lazaro ang SPA. Sa kabila ng nanlalabot na hihilong niyang pakiramdam, tila wala siyang lakas upang tumanggi kay Ofelia. Kagaya ng ginawa niya kay Alexander, maingat na inasikaso ni Ofelia ang dokumentong may pirma ni Lazarus. Lumipas sa mga araw at linggo. Isang araw, nagpaalam si Ofelia kay Alexander na nais niyang dalawin ng kanyang inang si Aling Lagring. At tulad ng dati, dahil hindi siya matanggihan ni Alexander, ay agad itong pumayag. Anak, halos magdadalawang buwan ka nang hindi bumibisita dito sa bahay. Eh kung hindi pa ako bumoto, hindi pa kita makikita man lang. May mahalaga lang ho kasi akong tinatrabaho, Inay. Tungkol naan saan, anak? Tungkol sa kung paano pagbabayarin ng mag-among sukap. Delikadong ginagawa mo, Ofelia. Paano kung mahuli ka? Isa pa, malapit na ang kasal nyo. Iyon ay kung may kasal na magaganap. Ano? Diyos ko, Ofelia. May bala ka bang tumakas? Hindi, Inay. Hindi ako umuurong sa laban. Siya nga pala, Inay. Atong pera, huwag na kayong magtinda ng sinaing na tulingan. Anak, ang laking halaga nito. Saan mo to nakuha? Binigay sa akin ni Alexander. Ano? Ofelia, huwag mong sabihin na kurakot ka na rin katulad nila. Nay, hindi po. Pera yan ni Alexander. May negosyo siya sa bayan. At ibinigay niya sa akin yan. Kaya sige na, Inay. Sa inyo na ho yan. Laking gulat ni Aling Lagring nang makitang malaking halagang hawak sa isang palad. Sa tansya niya, aabot yun ng 100,000. Pinagmasdan niya si Ofelia. Ibang-iba na ang itsura ng anak. Mas naging sopistikada ito na tila nawala ang dating kasimplihan. Ngunit sa kabila nito, dama pa rin ang pagiging mapagmahal na anak. Ang pinagkaiba lang, mas naging palaban at matatag si Ofelia ngayon. Hindi nagtagal si Ofelia sa bahay ng kanyang ina. Agad din siyang bumalik sa malaking bahay ni Lazarus. Pagkarating niya roon, isang nakakabahalang eksena ang bumungad sa kanya. May isang dalagita na pilit na ipinapasok ng mga tauhan ni Lazarus sa bodega. Kaagad siyang kinabahan, kaya tahimik siyang tumalilis sa likod ng bodega. Doon niya palihim na itinanim ang isang hidden camera upang makita ang mga karumal-dumal na gawain ni Lazarus at ng kanyang mga tauhan sa loob. Tay? Oh,
Anong nangyayari sa'yo, Alexander? Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Tungkol saan? Sabihin mo na kasi. Yung mga tanod na kasama nating gumahasa sa dalagita, Itay. Patay silang lahat. Pare-pareho ang pagpatay doon sa aspiranting kagawad. Natagpuan silang lahat sa ilog, kasama ang bangkay ng dalagita. Ano? Walang hiya. Sinong may kagagawa ng lahat ng ito? Itay, hindi po kay aswang? Aswang na kalokohan. Wala nang aswang sa panahon ngayon, Alexander. Yun po kasi ang narinig kong usap-usapan, Itay. Lalo na sa uri ng pagkakapatay sa kanila. Marahil tama ka ka. Naniniwala ka po sa aswang, Itay? Hindi. Ano ako bata para maniwala sa mga aswang na yan? Ang sabihin mo, may umaaswang sa atin dito sa bahay. Pero Itay, sino? Yun ang aalamin natin, Alexander. Nagpupuyo sa galit si Lazaro nang ipatawag niyang kanyang mga tauhan sa bahay. Agad niyang hinarap ang mga ito at pinipilit pa aminin kung sinong may kagagawan ng mga krimeng lumabas. Ngunit wala ni isa sa kanilang umamin. Sa tindi ng kanyang galit, isa-isa niyang binigyan ng malalakas na suntok ang mga kaawa-awang tauhan. Lahat ng yun ay nasaksihan ni Ofelia mula sa balkonahe. Napakuyom siya ng kanyang mga palad. Galit at pagkasuklam ang nangingibabaw sa kanyang damdamin. Bago siya tahimik na tumalikod at muling pumasok sa loob ng kabahayan. Ano bang nangyayari? Bakit galit na galit ang tatay mo? Mayroon kasing traidor dito sa bahay. Traidor? Sino naman ang maglalakas loob na traidorin kayo? Di pa namin tsak kung sino, Ofelia. Pero malalaman din namin kung sino. Alex, walang maglalakas loob na traidorin kayo. Takot na takot ang mga tao sa inyo. Dapat lang, Ofelia. Dahil sa oras na malaman namin kung sino ang tumatraidor sa amin, dila niya lang ang walang latay. That's my mind right there. Oh, Tom, you're irresistible when you're mad. It makes me wanna do something reckless. Talaga? Gusto mo bang simulan na natin ang honeymoon ulit? Of course. Kinagat mo pa talagang tenga ko, ha? Wanna do something way spicier? I promise you won't regret it. I love that. Pero bago yan, uminom na muna tayo to add more heat and spice. Parang naipnotismo si Alexander at naging sunod-sunuran na naman siya kay Ofelia. Uminom silang dalawa at tulad ng dati, muling nakatulog ang lalaki. Kaagad na umalis si Ofelia sa kama at lumabas ng kanilang silid. Sa ibaba ng hagdan, nakita niya ang isang pinto. Dahil sa kuryosidad, pinasok ito ni Ofelia. Pagkabukas ng pinto, tumambad sa kanya ang mga hindi kaaya-ayang larawan ng mga nakahubad na katawan sa isang gilid. Isang kamera. Wala sa sariling tiningnan ni Ofelia ang mga ito. At doon niya natuklasan ang lahat ng kababuyan ng mag-ama. Agad niyang kinuhaan ang mga larawan ng kwarto at kinuha ang kamera bago siya mabilis na lumabas ng kwarto. Pabalik na sana siya ng kanilang silid ni Alexander nang bumungad sa kanya ang lasing na si Lazaros. Oh, Ofelia, narito ka pala. Hindi ko akalain na makikita kita ng ganitong oras. Kadalasan, nagkukulong lamang kayo ni Alexander sa kwarto. Swerte din talaga itong anak ko sa'yo. Ang ganda mo. Lasing na po kayo, Tito. Magpahinga na po kayo. Sandali lang, Ofelia. Tito, ang braso ko po. Bitawan mo. Ngayon ko lang napansin. Napakaganda mo pala talaga. Napakabango. At napaka-sexy. Kaya pala baliw na baliw sa'yo ang anak ko. Tito, bitiwan niyo po ako. Patikim lang, Ofelia.
Wala namang masama kung mag-share kami ng anak ko, di ba? Ginagawa naman namin yon sa mga dalagang dinudukot namin. Ano? Nakakadiri kayo. Bitiwan mo ko. Ang ate mo, halika dito. Sinabi ng bitiwan mo ko. Kinalmot mo ako sa tagiliran. Ang sakit. Heto pa. Dapat lang yun sa'yo. Manyakis ka. Sinipa ni Ofelia ng napakalakas si Lazaro sa mukha. Dahilan para mawalan ito ng malay. Dumudugo na rin ang tagiliran ng matanda. Dulot ng malalim na kalmot mula sa mahabang kuko ni Ofelia. Kinabukasan, laking gulat ni Alexander nang makita ang ama sa ganoong kalagayan. Agad niya itong ginising at tinanong kung anong nangyari. Bakit humantong sa ganoong sitwasyon? Ano ho bang nangyari sa inyo, Itay? Nakita ko na lang kayong narito sa sahig. Dumudugo ang tagiliran mo. May kulay violet din ang mukha mo. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Ano? Hindi kaya sinalakay tayo ng kalaban kagabi? Mag-imbestiga ka. Hindi malayong tama ang hinala mo, Alexander. Tutulungan muna kitang tumayo. Kailangan magamot niya ang mga sugat mo. Aray ko. Ang sakit ng tagiliran ko. Hindi ako makagalaw ng maayos. Pilitin niyo, Tay. Ang laki niyong tao. Hindi ko kayo kayang buhatin. Idagdag pa ang laki ng tiyan mo. Gago ka. Gusto mo bang umbagin kita? Tay naman, nagbibiro lang naman eh. Bilisan mo na kasi. Ginamot ni Alexander ang kanyang ama na napapadaing sa sakit tuwing dinadampian ng gamot ang sugat sa tagiliran. Ngunit ang labis na ipinagtataka ni Alexander ay ang itsura ng sugat. Tila ito'y mula sa isang malalim at mahabang kalmot. Nangitim ang paligid nito at may mabahong amoy. Naguguluhan pa rin ang mag-ama kung sinong may kagagawa ng nangyari kay Lazarus. Sa kabila ng pilit na pag-alala ni Lazarus, wala siyang maaninag na detalye. Ang huli niyang natatandaan ay nagiinuman siya kasama ang ilan sa kanyang mga kagawad. Visit. Ang sakit ng tagiliran ko. Parang hindi naman ito gumagaling, Alexander. Tay, sinunod na natin ang lahat ng sinabi ng doktor mo. Hindi nga gumagaling. Lalo pang ang lumalala eh. Hindi pwedeng ganito, Alexander. Hindi kaya kinukulam kayo? O kaya inaaswang? Alam mo, Alexander, sayang ang perang pinag-aral ko sa iyo sa Maynila dahil hindi mo naman ginagamit ang utak mo. Tito, totoo po ang mga aswang. Ano? Pati ikaw, Ofelia, naniniwala sa mga aswang na yan? Opo, hindi ba sa urban legend ang mga aswang? Lalo na dito sa atin na malayo sa syudad. Maraming aswang nagkalat sa paligid dito at naghihintay na mabibiktima. Pwes, hindi ako natatakot sa mga aswang na yan. Pakakainin ko sila ng bala ng baril ko. Hindi nga ako natatakot sa mga kalaban ko sa politika. Sa kanila pa kaya? Walang aswang-aswang sa akin. Mamamatay silang lahat sa kamay ko. Kung totoo ang sinasabi mo, Ofelia, kailangan nating paghandaan ng mga aswang na yan. Baka silang sumalakay kay Itay. Tumahimik ka, Alexander! Walang aswang at hindi aswang ang sumalakay sa akin, kundi kalaban natin sa politika. Hindi nga lang niya ako napatay. Nanatiling tahimik si Ofelia habang nagtatalo ang mag-ama tungkol sa kung sino nga bang sumalakay kay Lazarus. Wala na kasi talagang maalalang matanda sa mga nangyari. Kinabukasan,
Hapon na noon nang dumating ang isang liham mula sa Register of Deeds. Nagtaka ang mag-ama dahil wala naman silang inaasahang sulat mula roon. Agad nila itong binuksan at ganoon na lamang matinding galit na naramdaman nila nang mabasa ang nilalaman nito. Hijo de puta! Paano nangyari ito? Paano nangyaring nalipat lahat ng ari-arian ko kay Ofelia? Hayop! Sa akin rin, Itay. Ang mga ari-ariang iniwan sa akin ni Mama. Nakapangalan na sa kanya. Oh, pendejo! Niloko tayo ng babae mo, Alexander. Mapapatay ko siya. Mapapatay ko ang babae mo! Magbabayad siya, Itay. Nasaan ang walang hiyang iyo di puta na babae yan? Ay tao sa labas. Tingnan mo ka. Itay, mga pulis. Ano? Paano nagkaroon ng mga pulis sa labas ng bahay natin? Lazarus, Alexander, may mga pulis sa labas. Uhulihin kayo sa salang murder, kidnapping at rape. At dahil minor de edad ang mga ginahas at pinatay nyo, maituturing yan na special complex crime. Meaning, habang buhay na pagkabilanggo na walang posibilidad na parole. Walang hiya! Linano mo ang lahat ng ito. Wala kang ebidensya. Marami akong ebidensya, Lazarus. Mula sa mga videos, confession ng mga tauhan mo, lahat yun meron ako. Hayop ka! Papatayin kita, Ofelia! Ninakaw mo ang lahat ng ari-arian namin! Bakit? Ganyan din naman ang ginawa niyo sa mga kaawa-awang magsasaka dito. Na no read, no write. Sinamantala niyo ang pagiging mangmang nila para sa pansarili ninyong interes. Binabalik ko lang ang ginawa niyo. Hindi pa tayo tapos, Ofelia! Magbabayad ka! Itay, anong gagawin natin? Tumakas tayo, anak. Sa likod bahay tayo dadaan. Halika na! Kaagad na ipinaalam ni Ofelia sa mga pulis na tinangkang tumakas ng mag-ama. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at sinimulang habulin ang mga ito. Ngunit hindi na nakapaghintay pa si Ofelia. Nang tuluyan ang bumalot ang dilim, siya na mismo ang sumunod at naghanap sa mag-ama sa masukal na bahagi ng gubat. Bilisan mo ang pagmamaneho ng motor mo, Alexander. Oh! Anong nangyari? Bakit biglang tumigil ang motorsiklo mo? Naubusan ng gasolina, Itay. Oh, pendejo! Hindi tayo dapat maabutan ng mga pulis. Tay, siguradong gumagawa na sila ng manhunt operation ngayon upang hulihin tayo. Kasalanan mo ang lahat ng ito eh. Kung hindi ka sana na humaling sa lintik na Ofelia na yan, hindi sana tayo nagkandaleche-leche ng ganito. Tay, hindi ko naman alam na may plano palang babaeng yun. Tingnan mo ang nangyari. Hinahabol tayo ng mga pulis. Nawalan pa tayo ng kayamanan. Sayang lahat ng mga pinaghirapan ko sa pwesto ko ng halos 2 dekada. Tama na ho, Itay. Sa kanyo na ako sisihin. Ang mahalaga, makaalis tayo dito. Oh, peste! Bakit may mga asong umaalulong sa paligid? Hindi ko alam, Tay. Tayo na! Naririnig mo ba ang naririnig ko? Parang may papalapit na kung anong nilalang sa kinaroroonan natin. Oh, Diyos ko! Itay, anong klaseng nilalang yan? Mahaba ang kuko niya at may itim na balat na nag-uukba at nanlilisik ang kanyang kulay pulang mga mata. Tama na ang pagbibigay mo ng description, Alexander. Tumakbo na tayo! Opo, Itay! Takbo, Alexander! Bilisan niyo, Itay! Hindi niya tayo nilulubayan!
Takbo, anak! Tinakbo ng mag-ama ang masukal na gubat. Walang pakialam. Kahit may sugat sa tagiliran si Lazarus, ang tanging laman ng kanilang isipan ay makatakas mula sa nilalang na humahabol sa kanila. Ngunit dahil sa dilim, hirap silang makita ang daan. Ganoon na lamang ang sindak nila nang biglang tumambad sa harapan nila ang nilalang at walang pag-aalinlangang hinampas sila ng isang malaking kahoy sa ulo, dahilan upang mawalan sila ng malay. Nagising na lamang ang mag-ama na nakagapo sa mga kamay at paa sa loob ng isang lumang kubo sa gitna ng gubat. Pilit silang kumakawala, ngunit hindi sila makaalis. Muling nanumbalik ang matinding takot sa kanilang dibdib. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang nakatatakot na nilalang na may nanlilisik na mga mata habang nakatitig sa kanila. Anong klaseng nilalang ka? Pakawalan mo kami rito. Dahil sa oras na makawala kami rito, tatantarin ko ng bala ang katawan mo. Itay, aswang siya. Hindi siya tao. Marahil siya ang pumatay sa mga tauhan natin. Hindi niyo ba ako nakikilala? Anong? Ophelia? Ako nga, Lazarus. Alexander. Oh, bakit ganyan ang mga tingin niyo sa akin? Para kayo nandidiri. Nakakadiri ka talaga. Hindi ko akalaing aswang ka pala. Ginayuma mo ba ako? Kaya ako na humaling sa'yo? Ang kapal naman ng apog mo, Alexander. Hindi kita ginamitan ng gayuma. Dahil alam ko naman kung gaano ka nananabik sa ganda ko. Kaya nga parang asong ulol ka na sunod ng sunod sa akin, hindi ba? Pinagsisisihan kong nakatapa ka sa pamamahay kong halimaw ka. Sino sa atin ang halimaw, Lazarus? Ako? Ikaw? Dahil baboy ka, mandarambong, kurakot, walang puso. Marami kayong binaboy na kabataan. Kaya oras na upang pagbayaran ninyo ang lahat. Anong gagawin mo sa amin? Kukunin ko lang naman sa inyo ang natatangin niyong kaligayahan. Unang mga ari-arian ninyo. Pangalawa, ang kakatihan ninyo. Anong ibig mong sabihin? Maglalaro tayo. Alam niyo naman siguro ang laro nga. Russian roulette, hindi ba? Hindi. Nababaliw ka na, Ophelia. Hindi ka lang isang aswang. Baliw ka pa. Kayo ang mas baliw. Ang sarap niyo palang panoorin na mag-ama. Nababahagang buntot sa takot. Hindi kami papayag na paglaruan mo lang. Wala pang nilalang ang pwedeng maglaro sa amin. Eto na nga ako, oh. Pinaglalaroan ko na kayo. Pinapaikot ko kayo sa mga palad ko nang hindi niyo alam. Ngayon, for the exciting part, bibigyan ko kayo ng isang revolver. May 6 na chamber. Bawat isa sa inyo, paiikutin ng cylinder at itututok ito sa ulo ninyo. Pero syempre, hindi nyo alam kung nasan yung bala para mas exciting. Diba? Walang hiya kang babae ka! Mierda! Kung hindi sana kayo tumakas sa mga pulis, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Susuko na kami sa mga pulis, Ophelia. Pakawalan mo na kami. Oops! Sorry. Gusto ko nang maglaro eh. Kaya hayan ang revolver. Sino sa inyo ang mauuna? Ay, sorry. Nakalimutan ko. Pakawalan nga pala ang mga gapos ninyo. Nanginginig sa takot ang mag-amang Alexander at Lazarus habang nakatingin sa revolver na nakapatong sa gitna ng mesa. Nasa magkabilang dulo sila ng mesa at sa gilid nakatayo si Ophelia na may malupit na ngisi sa labi. Kaagad na kinuha ni Lazarus ang revolver, itinutok kay Ophelia at kinalabit ang gatilyo nito. Ngunit walang balang lumabas. Tumawa si Ophelia at ang tunog ng kanyang tawa ay lalong nagpatindi ng takot ni Alexander. Ang mga kamay ni Lazarus
ay nanginginig habang unti-unting binibitawan ang revolver. Ang bobo mo, Lazarus. Pinapadali mo lang ang buhay ninyong mag-ama. Ngayon, meron na lang kayong 4 na ikot ng cylinder. Bago nyo malaman kung sinong unang mamamatay. Ay, nakakaawa naman kayong mag-ama. Ganyan ka ba kasama, Ofelia? Hindi mo ba ako minahal? Alexander, ako ba totoong minahal mo? Alam kong hindi. Ginusto mo lang ako dahil sa angking kong ganda at dahil na-challenge ka sa akin. At ako pa ang masama. Kumusta naman ang mga pinatay niyong mga dalagita? Ninakawan ninyo ng mga lupain. Pakawalan mo kami. Susuko na kami sa mga pulis. No? Umpisahan na ang laro. Ikaw ang mauuna, Alexander. Hindi. Gagawin mo? O lalaslasing ko ang leg mo? Oo na. Gagawin ko na. Ginawa ng mag-ama ang larong gusto ni Ofelia hanggang sa matapos ang ika-4 na pag-ikot ng cylinder. Alam ni Lazarus na may karga na ito dahil yun ang magiging ika-5 ikot ng cylinder. Umiiyak si Alexander habang nakatingin sa kanyang ama at ganoon din si Lazarus. Nangangatal ang mga kamay nito habang nakatutok ang barila sa kanyang ulo. Parang awa mo na, Ofelia. Ayoko mamatay ang tatay ko. Ayoko ring mamatay, anak. Marami pa akong gustong gawin. Tay? Patawarin mo ako, Alexander. Ano? Itay? Bakit mo itinututok sa akin ng baril? Patawad, anak. Pinatay mo ang anak mo? Ibang klase ka, Lazarus. Hindi ko pa gustong mamatay, Ofelia. Kaya kahit sino, isasakripisyo ko. Mabuhay lamang ako. Kawawa ka naman, Lazarus. Nakakaawa kang nilalang. Ano na ang balak mong gawin sa akin ngayon? Pahihirapan mo rin ba ako? Oo. Puputulin ko ang kamanyakan mo. Oh, hindi. Nag-anyong halimaw ka ulit. At hindi. Ngayon, wala ng pagkalalaki mo. Hindi. Pinutol ni Ofelia ang pagkalalaki ni Lazarus at hindi magkandamayaw si Lazarus sa sakit. Samantala, natagpuan ng mga pulis ang mag-ama sa lumang kubo sa gitna ng gubat, ngunit wala roon si Ofelia. Na-recover din ng mga pulis ang revolver na ginamit ni Lazarus sa pagpatay kay Alexander. Bitiwan niyo ako, sabi ko! Subukan ka na, sir. Bitawan niyo ako, sabi ko! Ang walang hiyang si Ofelia ang may kagagawa ng lahat ng ito. Aswang ang babaeng yon. Niloko niya kaming lahat. Siya ang dakpin ninyo at hindi ako! Hindi ko na, sir. Tawad ninyo ako! Ano ba? Dinala ng mga pulis si Lazaro sa pinakamalapit na ospital sa bayan upang gamutin ang sugat nito sa tagiliran at sa hinaharap nito. Samantala, umuwi naman si Ofelia sa kanilang bahay ni Aling Lagring na agad na sinabi sa ina na mag-impake na sila dahil lilipat na sila ng bahay. Gulong-gulo si Lagring sa sinabi ng kanyang anak, ngunit wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang dito. Anak, ano bang nangyari? Gulong-gulo ako. Una, napabalitang tumakas sa mag-amang Lazarus at Alexander. Tapos nahanap. Pero patay na sa Alexander dahil pinatay ni Lazarus. Tapos ngayon, bakit tayo lilipat sa bahay na to? Atin ang bahay na ito, Inay. Ano? Anak, paanong nangyari yun? Hindi pa naman kayo ikinasal na Alexander. At ngayon ay patay na siya.
makukulong pa si Lazarus. Inilipat nila lahat ng ari-arian nila sa akin, Inay. Kaya sa akin ang lahat ng ito. At ang mga lupaing kinamkam nila sa mga magsasaka. Ibabalik ko yun sa kanila. Diyos ko, anak. May kinalaman ka ba sa nangyari sa mag-ama? Inay, huwag po kayong mabibigla. Pero mayroon akong maitim na sikreto. Ano yun, Ofelia? Noong nagtungo ako sa Capiz para sa OJT ko, napadpad kami sa isang liblib na lugar. Sumama ako sa isa kong kaklase, Nay. May ginawa sila sa akin doon. Ginawa nila akong aswang. Ano? Diyos ko, anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Kasi ayokong mag-alala po kayo. Gusto kong mamuhay pa rin ng normal. Pinilit kong ibalik sa dati ang lahat hanggang sa nangyari ang tungkol sa kasunduang kasal. At natuklasan ko ang mga kahayupang ginagawa ng mag-ama. Inay, pinagtangkaan po ako ni Lazarus at nagpapasalamat ako dahil kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Anak, ikaw ba ang pumatay sa mga tauhan nila at sa aspiranteng kagawad? Opo, Inay. Pero hindi ko po kinain ang lamang loob nila. Itinapon ko po yun sa dagat. Gusto ko lang pagbayaran nila mga kahayupang ginawa nila. Anak, hindi ko alam na napakabigat pala ng pinagdaraanan mo. Nay. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan, anak. Magbabagong buhay tayo. Maraming salamat, Inay. Ofelia, walang hindi gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Ikaw ang buhay ko, anak. Kaya kahit anong mangyari, naririto lamang ako at hindi kita iiwan, anak. Matapos ipagtapat ni Ofelia ang madilim na sikreto sa kanyang ina, magkasama nilang sinimulan ang bagong buhay. Ipinalibing nila ang katawan ni Alexander. Pagkatapos, sinimulan nilang linisin at iparenovate ang bahay ni Lazarus. Isa sa mga unang hakbang ni Ofelia ay ang ibalik ang mga lupang kinamkama ng mag-ama sa mga magsasaka. Labis-labis ang pasasalamat ng mga ito kay Ofelia. Samantala, sa loob ng kulungan, nakapiit na si Lazarus. Unti-unti niyang nararamdaman ang takot at panghihina, lalo na't tila impyernong dinaranas niya sa kalupitan sa loob ng bilangguan. Bitiwan niyo ako! O, tadyakan niyo pa! Maawa na kayo sa akin. Hinang-hina na ako. Patayin niyo na lamang ako. Huwag niyo na akong pahirapan pa. Patayin niyo na ako! Manya ka, di ba? Pwes, dito, mararanasan mo ang ginawa mong kahayupan sa labas. Sige! Manyakin niyo ang matandang yan! Hindi! Huwag! Tulog! Tulungan niyo ako! Huwag kayong lalapit sa akin! Layuan niyo ako! Lumayo kayo! Ngunit nagtawanan lamang ang mga kasamahang preso ni Lazarus bago siya pinagsamantalahan. Tumutulo ang sipon at luha ni Lazarus dahil sa sobrang pag-iyak. Hindi niya akalain na sasapitin niya ang ganoong klase ng buhay. Kinabukasan, may dumalaw kay Lazarus. Anong ginagawa mo dito? Aswang ka! Gusto ko lang makita ang kalagayan mo, Lazarus. Buhay ka pa pala. Hayop ka, Ofelia. Kung nalaman ko lang ng maaga na isa kang aswang, matagal na sana kitang pinatay. Pero hindi mo nalaman. Kaya akong naging karman yung mag-ama. Dahil sa'yo, pinatay ko ang anak ko. Bobo ka ba?
Ikaw ang pumatay sa sarili mong anak dahil gahamang ka at wala kang puso. Tapos isisisi mo sa akin? Patayin mo na lang ako, Ofelia. Kainin mo na ang lamang loob ko. Wala akong pakialam. Tapusin mo na lang ang paghihirap ko. Hindi, Lazarus. Mabubulo ka sa bilangguan. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Siya nga pala, ipinapasabi ni Aling Nadia, sana raw mapunta ka sa impyerno dahil sa ginawa mo kay Inosensya. Ofelia, parang awa mo na. Patayin mo na lang ako, Ofelia! Umalingaw-ngaw ang boses ni Lazarus. Iniwan naman ito ni Ofelia habang naglulupasay sa iyak. Agad na dinala ito ng mga jail guards pabalik sa selda nito. Nang mga sumunod na araw, habang nagkakape si Ofelia, narinig niya ang kanyang ina na sinabi nitong sumunod siya sa sala dahil kailangan niyang mapanood ang balita. Anak, nagpakamatay si Lazarus. Tingnan mo nga naman itong si Lazarus. Wala talagang payak. Pinatay niya na ang anak niya. Pagpapakamatay rin lang naman pala sa kulungan. Nagbayad ng mag-ama sa mga kasalanang ginawa nila, anak. Ano pa ang balak mo ngayon? Kalilimutan natin lahat, inay. Magbabagong buhay tayo ulit. Itatama natin ang kabaluktutan ng mag-ama gamit ang kayamanang kinuha ko sa kanila. Paano ang pagiging aswang mo? Hindi ba tayo hahanap ng lunas? Wala nang lunas ang sumpang ito, inay. Ang tanging gagawin ko lang ay pag-aralan kung paano kontrolin ang sumpang ito. Pero kung may mga tao ulit na inaapi, hindi ako mangingiming gamitin ang sumpang ito upang makatulong. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo, anak. Pero natutuwa rin ako dahil napakatatag mo. Hindi mo hinayaang lamunin ka ng takot at panghinaan ng loob. Dahil nariyan ka po, inay, na sandalan ko at ang puong may kapal. Nakapagtapos ng pag-aaral si Ofelia na may mataas na karangalan. Lumipas sa mga taon ay pinilit siya ng mga tao na tumakbo sa politika bilang kanilang kapitana. Nanalo si Ofelia at katulad ng kanyang ipinangako sa kanyang ina, itinawid niya ang baluktot na pamamahala ng matagal na panahon ni Lazarus. Ngayon, maunlad na ang maliit na baryo na noon ay puno ng takot at masaya na rin ang mga tao sa kanilang komunidad na nabubuhay ng walang takot at pag-aalinlangan sa ilalim ng bagong administrasyon. Sa kabila ng lahat ng iyon, sa isip ni Lagring, kahit na tinatawag ng kalikasan ng kanyang anak na maging isang aswang, ang puso ni Ofelia ay puno ng kabutihan. Alam ni Lagring kung gaano kalaking sakripisyo ni Ofelia sa paglaban at pagkontrol ng sumpang bumabalot dito. Tuwing kabilugan ng buwan, pinagkakasya na lamang ni Ofelia ang sarili sa pagkain ng hilaw na karne ng hayop upang hindi lumabas ang kanyang tunay na kalikasan. Mas pinili na lamang ni Ofelia na huwag mag-asawa upang hindi maipasa ang sumpa ng pagiging aswang sa kanyang magiging anak. Sa halip, nag-ampon siya ng isang sanggol na binabaliwala ng kanyang mga magulang. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Lubos na nagpapasalamat, Lagring.